So gumawa ako ng tokwa mga lodi. Homemade na tokwa yan mga idolo. Ang request kasi ng mga tropa sa atin, gumawa ako ng sizzling tofu. Kaso dahil nga medyo may trauma ako sa mga tokwa na bibili ko na nasa Maynila pa ako, which is iba na yung lasa, kung hindi lasang panis, lasang ewan. Kaya pinag-aralan ko kung paano nga ba talaga ginagawa yung tokwa. Yung totoo medyo may katagalan na gusto kong gawin tong content na to. Kung makikita nyo, meron na ako in order dati pa na soybeans. Matagal na nakastock yung mga lodi, mga 5 buwan. Pero matagal nga rin talagang masira yan. Ngayon, nagkaroon tayo ng oras para gawin siya. Pinaka-basic na paggawa ng tokwa. Tara, samahan nyo ako. Hi guys, ako nga pala si Kuya Renan. Tambay ako pero marami yung pangarap. Pangarap ko yung maman walang ginagawa at kung paano gagawin yon, naku hindi ko pa rin po alam. So ang pinakauna nating step mga lodi is kailangan nating ibabad yung soybeans sa tubig at least mga 12 hours ganun. Pero wag na wag natin kakalimutan na hugasan muna siya ng maigi. Ano nga, tapos takpan natin, tapos ibababad natin yan overnight. At kinaumagahan nga, ganyan na itsura niya mga lodi. Tapos sunod, kailangan natin i-drain yung tubig na pinagbabaran sa soybeans natin. Tapos pag fully drain na siya, i-blender natin siya mga lodi. Kung may gilingan kayo, much better yon. Kung meron kayong food processor, mas okay din. And syempre, wag kakalimutan lagyan ng tubig bago i-blender. Kasi kailangan madurog ng gusto yung soybeans mga lodi. Kasi ang kukunin natin dito, yung pinakakatas niya talaga. Kaya gaya ng sabi ko kanina, kung meron kayong gilingan, mas better. Kung meron kayong food processor na pwede mas madurog yung soybeans, mas okay yon. At ngayon, pag satisfied ka na sa pagkakablend ng soybeans mo, time na para kunin natin yung katas. So, sasalain natin siya mga lodi para mapaghiwalay natin yung soy meal tapos yung katas. Kasi gaya ng sabi ko, yung katas talaga yung pinaka-target natin kunin. Ngayon, sa pagsasala naman, kailangan natin ng tela. Kung meron kayong cheesecloth o katsa, ganon, pwede na yon. Pero ito sa akin, para na rin cheesecloth. Pamunas yan mga lodi ni Luna. Matagal nang hindi ginagamit ha. Huwag kayong issue dyan. Tapos syempre, huwag kakalimutan pigain siya ng gusto para makuha natin todo yung katas. Ngayon yung pinagilingan niya lodi, ito na yon. Ito yung tinatawag na soy meal. Pag may oras kayo mga lodi, pwede nyo pang pakinabangan to. Pwede siyang haluan ng harina, itlog, tapos mga panangkap, mga aromatics. Pwede siyang gawing torta. Para sa akin yung lasa niya, medyo acquired taste pero masarap naman. Ayun, ulit-ulitin lang natin yung process hanggang maubos natin yung binabad natin na soybeans. And pag natapos na natin lahat, we should be left with this. And syempre, kailangan din natin tanggalin yung mga bula-bula sa ibabaw. Basta, tanggalin nyo lang yan. And next step is papakulan natin siya mga lodi. Walang kakalimutan na sa pagpapakulo, haluin natin siya every once in a while. At ito na nga mga lodi, kumukulo na siya. So unang kulo, pwede nang pakinabangan yan. Kung makikita nyo, sumandok ako ng 1 tasa. Bakit ka mo? Kasi soy milk na yan mga lodi. Kung nainom kayo ng Vitamilk, soy milk, ito na yan mga lodi. Lalagyan mo na ng asukal para matamis, tapos pwede mo na inumin. And after that, pinakulang ko pa siya sa low heat ng at least 10 minutes mga lodi. And ayan, oras na nga para maglagay tayo ng ating special ingredient para magbuo-buo yung soy milk natin, tapos magawa na natin siyang tokwa. Although wala ako nung pinaka-original na ingredient talaga, pero ang alam ko lang kailangan natin ng something na acidic para magkaroon siya ng curds. Para lang tayong gagawa ng keso mga lodi. And minsan gumagamit ako ng kalamansi, pero this time, suka yung gagamitin ko mga lodi. At hindi naman kailangan na sobrang daming suka. Konti lang, yung sapat lang para magbuo-buo lang siya. And kung makikita nyo, pagkalagay pa lang natin ng suka, makikita nyo naman, nagbuo-buo na siyang paunti-unti. Tapos syempre, haluin natin siya mga lodi para ma-distribute yung suka. Tapos, ayun, totally magbuo-buo na talaga siya. And after a while, ganyan na yung itsura niya mga lodi. At dahil medyo satisfied na ka sa consistency niya, tara, gawin na natin yung tokwa. Yung totoo mga lodi, may nabibiling hulmahan ng tokwa. Pero pwede ka rin naman mag-DIY eh. Kailangan mo lang ng something na may mga butas-butas kung saan pwedeng umawas yung excess na tubig ng ating tokwa. And kakailanganin mo rin ng cheesecloth o kaya katsa. Doon mo ilalagay yung pinaka-tokwa mo. Siya yung mag-hold ng tokwa mo hanggang sa totally madrain yung excess niyang tubig. Tapos ayun, maging firm na siya. Tapos pwede mo na siyang lutuin. Well, pasensya na kayo, medyo nagmamadali ako dyan. Pero kung may oras talaga ako, gagawa ko ng parang lalagyan na medyo mas aesthetic kung saan mas magiging maganda yung hulma ng tokwa ko. Kung makikita nyo, nilagyan ko siya ng pampabigat. Ang purpose yan is para mas madrain pa ng gusto yung excess na tubig sa tokwa natin. And after a while, ayan na siya mga lodi. Ito na yung final results natin. So tara, labas na natin yan, slice natin para magawa na natin sizzling tofu. Oo na, aminado nga ako, hindi siya ganun ka-aesthetic tingnan. Kasi nga wala akong magandang hulma. Pero ang pinaka-purpose natin dito, gumawa ng homemade na tokwa, diba? And ayan, nakagawa na ako ng homemade na tokwa. Although aminado naman ako, medyo maproseso siya mga lodi. At mas mapapadali nga kung bumili na lang sana ako ng tokwa. Pero dito isa lang ang alam ko. Fresh tapos malinis talaga yung ginawa kong tokwa. Gaya ng sabi ko, ginawa ko siyang sizzling tofu. Si Commander hindi kumakain ng tokwa. Pero dito sa ginawa ko, napakain siya. Sabi niya sa akin, hindi daw weirdo ang lasa at masarap. Approve kay Commander. So yun, sana may natutunan kayo guys kahit konti. By the way, pa-comment naman kung saan location mo napanood tong video to. Sabi kasi ng iba, wala daw akong mararating para alam ko yung videos ko saan nakakarating. Again, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa lahat ng suporta. Maraming salamat sa panonood. See you guys on the next one.